Wala pa ba kayong ulam? Pwes magsaing na dahil mapaparami kayo ng kain sa ulam na to. Crispy fried pork. Unahing ihanda yung pork, syempre pwede rin kayong gumamit ng chicken. Itong pork na to ay manipis lang ang paghiwa. Para siguradong luto hanggang loob kasi nga breaded siya. Yan, tingnan nyo ko. Ganyan yung sample, katulad ng paghiwa ko. Titimplahan natin ng asin, pwede ding iodized salt, paminta, syempre ang McCormick Spanish paprika na hindi mawawala, pantimpla ko. Pwede rin kayong magdagdag ng onion and garlic powder kung gusto nyo. And seasoning din, kung anong seasoning available, meron kayo. Para mas malasa yung pork. Siguraduhin nyo lang na well spread yung inyong mga pampalasa na nilagay para pare-pareho ang timpla ng bawat pork. Ayan. Kung napanood nyo na yung fried eggplant or talong at saka tofu, halos magkapareho lang ng procedure at yung timpla nito. Para sa breadings, ganun pa rin. Flour, cornstarch, asin, paminta, and yung McCormick Spanish paprika. Haluin nyo lang mabuti yan. Sorry po, hindi ko mabibigay yung exact measurement, pero ako kasi nagluluto ako yung mga parang tansya lang ba. Dahil parang sa pagtansya, nasusukat ko na kung gaano siya kaalat. Next naman po, lagyan natin ng itlog yung binabad nating pork. Spread lang natin mabuti na dapat bawat pork ay natimplahan ng egg. Gumamit na ako ng tinidor dito kasi baka mabash. Haluin nyo lang mabuti, siguraduhin coated na ng itlog yung bawat pork and ilagay na sa breading natin. Bali ito po ay first coating. First coating pa lang yan. Siguraduhin natin na coated lahat ng sides ng pork natin. Ayan, katulad po yan. Tapos yung natirang itlog, lalagyan po natin ng yelo at konting tubig. Bakit po nilalagyan ng yelo? Actually, kung meron kayong yung napakalamig na tubig, kahit wala na pong yelo. Hindi kasi malamig yung tubig dyan, kaya nilagyan ko yelo. Mas crispy yung pagkakaprito natin kapag malamig yung tubig. Ayan, tips. Tapos, yung mga na-coat natin, ibabalik natin dito sa may egg na may malamig na tubig. I-coat lang din ulit po natin yan. Siguraduhin natin yan na lahat ng sides ng pork ay nalagyan ng harina natin ng breading. Ayan, tingnan nyo naman o yan. Pinabalik ko lang. Ayan, nandito na lahat yung pork natin. Tapos nag-init na rin ako ng mantika. Bakit doble yung pag-coat ko ng karne na to or baboy? Kasi po, para mas makapal yung balat niya kapag naprito. Well, pwede nyo naman ding iprito agad dun sa first coating pa lang. Pero medyo manipis po yung breading niya. Kukoat ko lang ulit mabuti yung bawat pork. Ayan, kita nyo, ayan pa yung yelo. Ibig sabihin, malamig pa yung ating butter. Coated lang ulit ng all sides ng pork para siguradong crispy and medyo makapal yung breading pagkaprito.
naka-coat na siya, and then iprito niya na. Kung hindi po kayo nagtitipid sa mantika, mas maganda yung result kung deep fried po yung gagamitin nyo. Well, ako kasi medyo tipid sa mantika, magastos sa mantika po kasi yung ganitong recipe, pero magagawa nyo rin naman po ng maganda yung resulta kahit na ganito lang po siya. At least half nung pork ay nakalubog. Ayan, piprito lang natin. Per batch po, hindi po pwedeng punuin yung kawali masyado. Ito na siya. Yan yung first fry po natin. So, hindi pa siya ganun ka-brown. At tingnan nyo naman po, makapal po yung breading pagkaprito. Crispy na po yan, pero first fry pa lang po to, magsa-second fry pa po tayo ulit mamaya. Bali, tapusin nyo lang iprito lahat. Yan, may nakasunod na akong second batch. Tatapusin lang yung first fry. Tapos, ibabalik ulit sa mantika. Again, pwede po kayong gumamit ng chicken. Pwede rin sigurong fish. Yung medyo hindi masyadong naghihiwa-hiwalay na fish kapag naluto. Yan. Ito na po yung first fry natin. So, ang gagawin po natin is papainitin natin ng mas mainit pa yung mantika para sa second fry. So, kung titingnan nyo po, yung medyo makulo yung mantika, dun nyo po ibabalik para sa second fry yung inyong naprito na. Ayan, medyo kumukulo na yan. Kasi fry nyo lang po ulit. Sa second fry po, dito na po yung magpapa-brown na tayo. Konting pag-brown pa. Ayan, ganito pong brown. Luto na po yan. Ito na po ang ating crispy fried pork. Kung makikita nyo po, makapal yung breading niya. At for sure, dahil manipis lang yung pagkakahiwa natin ng baboy, luto na po yan sa loob. Yung chicken po kasi, mas madaling maluto kaysa sa baboy, kaya mas manipis po yung hiwa natin. Pwede kayong magsawsawa ng ketchup, mga tomas. Syempre, meron akong chili flakes, hindi nawawala. Para maanghang yung sawsawan ko. Ayan, nagsaing na ba kayo? Well, magpaparami kayo ng kain, ng kanin dahil sa recipe na to. Medyo matrabaho lang po, pero alam ko naman na sulit yung pagluluto nyo, pagpe-prepare nyo. Kasi mapaparami talaga kayo ng kanin. Actually, pati ulam mapaparami. Enjoy! Have a great day!